Ano ang nagpapaganda sa Jurassic na kontrabida? Astig na itsura, sandata, kagustuhang maghasik ng gulo, at umiiyak. Iyan daw ang D-Rex sa Jurassic World Rebirth. Dahil available na digital ang ikapitong Jurassic na pelikula, mas maraming oras ang fans para mag-pause, mag-inspect at pag-usapan ang pelikula. Maraming post tungkol sa video na ito, ang ebidensya na umiiyak ang D-Rex sa gitna ng malaking eksena ng pag-atake. Tulad ng totoong pag-iyak, parang nakita niya mismo na namatay ang kanyang ina sa harap niya. O kaya'y nakita niya lahat ng mga hate comments tungkol sa Rebirth na kumakalat. Ayokong sirain ang trip nyo, pero ibubunyag ko ang teorya tungkol sa umiiyak na D-Rex dito at malalaman nyo agad kung bakit. Ngayon, naririnig ko na ang iba sa inyo ay nagtatanong kung bakit kami ni Al ay gumagawa ng mga teoryang nakatuon sa masakit na aspeto ng mga halimaw na karaniwang hindi iniisip ng tao. Kaya naiintindihan ko kung bakit kaakit-akit ang paksa tungkol sa D-Rex na sobrang emosyonal na parang wasak na ito. Gumawa pa nga kami ng video tungkol sa napakabigat na pinagmulan na tiyak na pinagdaanan ng Distortus Rex kung gusto mong panoorin iyon mamaya. Sa usapin ng umiiyak na D-Rex, gusto kong matiyak na makita muna ng manonood ang buong larawan bago magbigay ng konklusyon. Kaya pumunta tayo sa eksenang ito na nagpaisip sa maraming tagahanga na umiiyak si D-Rex. Sa eksenang ito, habang inaabot ni D-Rex ang Manwich Special, napansin niya ang paparating na sasakyan. Sa liwanag ng headlight, kapag na-pause sa tamang sandali, makikita mong may likidong lumalabas sa ilalim ng mata ni D-Rex. Ang sandaling ito, dagdag pa ang kaalaman na hindi naalagaan ng maayos ang mga hybrid sa Jurassic ang naging dahilan ng usap-usapan sa umiiyak na D-Rex. Maganda ang ideya. Huwag mo akong intindihin ng mali. Oo, luha ito. Pero hindi mula sa emosyonal na pagdurusa. At ipapaliwanag ko kung bakit maya-maya lang. Ang mga luhang ito ay maaaring ipaliwanag ng isang mas karaniwang dahilan at hindi gaanong dramatiko. Tingnan natin ang alam natin sa D-Rex. Isa siyang mutant hybrid at magulo ang kanyang biyolohiya. Ito pa lang ay maaaring maging ugat ng iba't ibang paliwanag sa krimen. Kaya heto ang pampagising isip para sa inyo. Katulad ng ilang lahi ng aso na nagkakaroon ng maraming problema sa kalusugan dahil sa pagbabago ng tao sa kanilang katawan sa paglipas ng mga henerasyon para makuha ang isang partikular na itsura, malamang na ang D-Rex dahil sa hindi likas na pagkakalikha nito ay nagkaroon din ng samut-saring problema sa kalusugan. Isa sa mga ito ay maaaring may sira ang mga glandula sa mata nito na naging dahilan kung bakit labis na tumutulo ang likidong ito sa mukha niya. Bukod sa kakaibang biyolohiya ng D-Rex, pwede rin nating suriin ang mga pangyayari noong gabing iyon sa Isla St. Hubert para sa ibang paliwanag. Bago tayo dumating sa iyakan, ano ba talaga ang ginawa ng D-Rex? Silipin natin. Ilang minuto bago ito, kinagat ng D-Rex ang helicopter na nagsasagip sa natitirang tao sa ekspedisyon. Tuwing kinakagat ng D-Rex ang helicopter, sino ang nakakaalam kung anong gasolina, kemikal at usok ang lumalabas mula sa nasisirang sasakyan? Ang pagkasira ng helicopter ay magpapapasok ng maraming dayuhang bagay sa sensitibong mata ng D-Rex. Baka makatulong ito para mas maintindihan mo. Naranasan mo na bang habang may ginagawa ka, may pumasok na dumi sa mata mo at bigla na lang tumutulo ang luha mo nang hindi mo mapigilan? Maraming beses na akong parang basang sisiw dahil may pumasok na kung ano sa mata ko. Ang punto ko dito ay madaling may pumasok mula sa chopper na nakaapekto sa mata ng D-Rex, kaya nagkaroon ng likidong parang luha ang itsura. O baka naman may sakit ang D-Rex. O kaya naman may mutado na dumumi at tinamaan ng ere ang mukha ng D-Rex. Pwede talagang kahit ano ang dahilan. Biro lang, pero hindi mo na kailangang lumayo para makita na ang mga luhang ito ay talagang likido lang na dulot ng iritasyon. Nangyayari ito sa maraming hayop sa totoong mundo, gaya ng rhino, elepante, kabayo at aso. Pero tulad ng sa Rebirth, kapag nakita mong may lumalabas na likido sa mata ng hayop, lalo na kung alam mong marami na siyang naranasan, maiisip mong umiiyak ito, parang malungkot na tao. At ang D-Rex ay walang duda na may malungkot na kwento, hindi mo maikakaila yon. Kailangan ko lang ibahagi ang opinyon ko tungkol sa umiiyak na D-Rex na ito. Noong lumabas ang Jurassic World Fallen Kingdom, isa ako sa mga taong talagang nainis nang umiyak si Blue. Mahal ko si Blue, seryoso. Sa tingin ko isa siya sa mga hindi nabibigyang halaga na karakter sa seryeng ito at parang nakakalimutan na siya, na nakakalungkot para sa akin. Pero yung eksenang may luha na bumababa sa mukha ni Blue, medyo na istorbo ako doon kasi hindi naman tao ang mga hayop.
kahit gaano pa natin sila tratuhin o isipin na parang tao sila. Sa tingin ko, hindi naman kailangang ipakita na may luha silang tumutulo para maintindihan natin ang sakit na nararamdaman nila. Batay sa karanasan ko, na lumaki ako sa isang bukirin at sa isang lugar kung saan malaking bahagi ng araw-araw naming buhay ang mga hayop. Minsan, ang pinakamabigat ay makita mong ang isang hayop na dumaan sa hirap ay tahimik lang na nakatayo, walang luha o iyak. Pero alam mong may nararamdaman sila at marahil nararamdaman din nila ang sayo. Ang mga sandaling iyon ang minsan pinakamahirap. Sa hayop man o tao, hindi kailangan ng luha para ipakita ang emosyonal na trauma. Sana maintindihan nyo na masaya ang mag-enjoy sa ilang teorya. Ginagawa ko naman lagi yan, alam nyo, at okay lang isipin mong umiiyak ang Direx kung makakatulong yon, mag-enjoy ka sa pelikula. Hindi ko balak gawin ang video na, to, mga tol. Pero kailangan kong ibahagi ang opinyon ko, kasi mahal ko ang mga hayop at gusto kong matiyak na tama ang pagpapakita sa totoong hayop. Hanggat kaya ko, gusto kong tumulong doon. Sana hindi ko nasira ang saya ng iba. Lahat naman ito ay pantasya lang. Pero ang tanging mas gusto ko pa kaysa sa mga katang-isip na hayop ay ang mga totoong hayop. At hindi sila umiiyak tulad nating mga tao. Ibig sabihin kahit ang Direx ay hindi umiiyak o kahit papaano, hindi sila nagkakaluha na dumadaloy sa kanilang muka. Hindi tulad natin, wala silang relasyon na maraming emosyon na kailangang ipakita ng sobra. Pero may maraming ebidensya na sumusuporta na ang mga hayop ay talagang nakakaranas ng matinding emosyon. Masasabi mong umiiyak din sila sa isang paraan, pero wala lang talagang luha. Kaya ang Direx ay hindi talaga umiiyak, baka nairita lang ang mga mata niya. Bigyan nyo naman siya ng eye drops. So, nagustuhan mo ba itong debunking na video? Hindi ko pa ito nagagawa dati, pero kung gusto mo pa ng ganitong mga video, sabihin mo lang kung anong mga paksa ang gusto mong talakayin ko. At tingnan natin kung totoo nga. Sa ganung usapan, siguraduhin mong yakapin mo ang alaga mong hayop o fur baby para sa akin. Siguraduhin mong hindi sila malungkot at magkita tayo sa susunod.